So paano nga ba magbayad ng ating mga PLDT bill sa GCash ngayong 2025? So ready lang natin yung ating phone at puntahan natin yung ating GCash. So sa process na ito ay kailangan natin ng magandang koneksyon ng internet para makapasok tayo sa ating mga GCash account. So once na nakapasok na tayo sa ating mga GCash account, ay pipiliin naman natin itong icons na may bills na nakalagay. So isa pa nga palang mapapansin nyo guys na meron tayong balance na 1,421.15. So yun yung laman ng ating GCash ngayon. So this time ay pipiliin na natin tong icons na may bills na nakalagay. At pag na-click na natin ay dito na tayo mapupunta. At pagkatapos nga natin maklik yan ay dito na tayo mapupunta sa favorite billers. So isi-select natin guys itong telecoms. So pagkatapos nga natin maklik yan ay scroll up lang natin at hanapin natin yung may nakalagay na PLDT. So pipiliin natin itong may nakalagay na PLDT. So yan, click lang natin yan. Alright. At pagkatapos nyan ay dito tayo mapupunta. So isi-select lang natin itong may nakalagay na PHP sa taas na blanco. So ilalagay natin dyan guys kung magkano yung ating bill sa buwan na yun. So itong ilalagay ko ay yung aking bill na 1399. Alright. At pagkatapos ay ilalagay din natin yung ating 10-digit account number ng ating PLDT account. So itong akin ay nakasave na dito sa aking notes para pagka magbabayad ako ay i-copy paste ko na lang siya. So i-copy ko muna. Ayan, naka-ready na yan. So ganyan na lang din ang gawin nyo guys. So pagka-copy nyan, balik tayo dun sa GCash apps natin. So ayan, balik tayo sa GCash. So i-paste ko na lang dito. At kapag na-paste na, so na-paste ko na yung sa akin, ay dito naman sa baba ang ating isusunod yung may email. So guys, kung anong email na ni-register nyo dun sa PLDT ninyo, yun din yung ilalagay ninyo dito guys. So kung anong inilagay ninyong email dun sa application nyo dun sa PLDT bago kayo magpakabit, so yun yung ilalagay ninyo dito. So yun, double check lang natin kung tama yung ating mga inilagay. So ayan, tama naman. So pagka na-double check nyo na, ay click nyo lang yung next. Ayan, so dito na tayo mapupunta sa resibo. At pagkatapos nyan ay click din natin yung next na nasa taas. So click natin yan. Alright. So pagkatapos nyan ay dito tayo mapupunta. So i-click natin guys yung nasa baba, yung may confirm na nakalagay. So bago nyo i-click, double check ulit kung tama yung mga detalye na nailagay natin. Okay. So pagka okay na, click natin guys yung confirm. At dito tayo mapupunta sa next na page. So wait lang natin, naglo-loading siya. Ayan. So yun na yung ating final na resibo na binigay ng GCash. Ayan. So pwede nyo i-save yan guys para kung sakaling may problem ay meron kayong copy doon sa resibo ng GCash. So save lang natin. Ayan. At check natin kung nabawasan ba yung ating balance. So ayan guys, tingnan niyo. Yung balance natin ay naging 15.15. So ibig sabihin ay pumasok yung ating payment. So tingnan natin yung inbox. So yan, nakalagay doon sa GCash natin ay yung transaction natin ay okay na. At ipaprocess daw siya ng 24 hours. So check lang natin guys dun sa ating email kung may pumasok ba na notification na nagsasabi kung successful ba yung ating payment. Okay? So punta tayo sa inbox natin dito sa ating email account. At refresh lang natin. Ayan. So yan, pumasok siya sa ating inbox. So may notification ng GCash. So isusum lang natin siya guys. Ayan. So yan, successful yung ating payment doon sa ating PLDT bill gamit ng ating GCash. So guys, paano kung walang text si PLDT na sinasabing bayad na yung PLDT ninyo? So guys, kung may mga na-encounter din kayong ganito na wala man lang reply si PLDT sa inyo kung successful ba yung inyong payment, tulad ng isa nating viewer na nagwo-worry daw siya kung successful daw ba yung payment niya pero wala namang text si PLDT sa kanya. So minsan guys, nagkakaganito talaga. So madalas sa akin pagka nagbabayad naman ako, minsan wala talagang reply si PLDT pero madalas
successful naman yung payment. Hindi naman nakakat yung aking connection. So kung nagwo-worry naman kayo doon sa mga payment ninyo at hindi nagre-reply si PLDT, pwede nyo naman silang tawagan doon sa kanilang customer service. Dial nyo lang guys yung 171. So libre naman siya guys sa Smart. Pwede nyo siyang tawagan at may makakausap kayo dong customer service na pwede nyo tanungin yung inyong payment kung successful ba o hindi. At kung may mga katanungan pa kayo guys, ay comment lang kayo dyan sa baba at susubukan natin sagutin. So hanggang dito na lang guys. Sana ay may natutunan kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos and tutorials natin. So maraming salamat. Hanggang sa muli nating video. Bye-bye!